Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. 11 minutes ago. Presko pa. Tito Soto nakatakdang sampahan ng kaso. Merisi Gaba. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III, kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Pahayag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya ang anumang pahayag na maaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Wow! Ito na. Ako, nung siging magpahayag ng opinion si Senator Soto na grabe ang pagbatikos niya sa 15 Supreme Court Justices, naisip ko na, baka maulit, sa isip ko baka maulit yung nangyari nung unang magdesisyon ng Korte Suprema na dineclare unconstitutional yung impeachment ni VP Sara. Mga anti-Duterte nagsalita laban sa mga maestrado. Ang matandaanan ko lang si Percy Sindanya, congressman, si Richard Hidarian, may isa pa Yun na ba yung pangatlo? I think si Larry Gadon. Yan, tatlo. Grabing mga salita sila. Inakusahan nila ang Korte Suprema na bias, mga tuta ni Duterte, yun. Hindi nakatiis grupo ni na Attorney Topacio, sinampahan nila ng indirect contempt. Indirect contempt. So that was last year. Last year ba? Oh yes, last year. So ano na kayang nangyari? Anyway, it will take time bago mag-aksyon ang Korte Suprema. Basta nandyan na yung kaso. So, yung aking nakita ang mangyayari na dahil ako rin, parang opinion ko lang ito, parang sumusobra na itong Senate President na hindi siya tumigil-tigil magsalita laban sa mga maestrado ng Korte Suprema na talagang mawawalan, mababawasan ang pagrespeto ng taong bayan sa mga institusyon. Kasi nga, dahil Senate President siya, influential. May mga tao ring maniniwala kay Soto. So yung mga taong maniniwala kay Soto, ay ang pagtingin ng mga taong iyong naniwala kay Soto is mababa na ang pagtingin nila sa mga maestrado sa Korte Suprema. Believe ako dito kay Senator Lacson, kahit
marami ang bumapatikos kay Senator Lacson yung handling niya sa Blue Ribbon Committee hearing. But this time, yung statement niya sa Supreme Court decision, saludo ako. Sabi niya, whether you agree or not, whether the Supreme Court justices are at fault or not, we must respect, we must obey the decision of the Supreme Court. Period. Dapat ganun. So, salamat po, Attorney Topacio. I don't know sino pa ang matandaanan ko, yung mga nagsampa noon kina Hidarian, Gadon, Sindanya, sina Attorney Mark Tolentino. May grupo sila diyan ng mga abogado eh. Ano kayang reaksyon ni Senator Soto dito? Sabi niya siguro, bring it on. Kaya ko yang harapin. Wala akong kinakatakutan. Alam ko ang sinasabi ko. Hindi ako abogado, but alam ko ang batas. Ay, nako. So, mula Hulo hanggang Apari, Bulaga. Well, speaking of the Senate, mga na-monitor kong development kanina sa Senado, nagkaroon na naman ng hearing yung Blue Ribbon Committee hearing. Kailan wala na yung flood control, parang stop na. Safety na sina Romualdez at iba pa. Kasi iba na ang focus ng investigation kanina sa BIR na, yung parang abuse of power o authority, yung mga kapalpakan sa BIR. And that's good. Kasi yan naman ang trabaho ng Blue Ribbon, na dapat wala kang pinoproteksyonan dyan. Kung may katiwalian, imbestigahan mo. Sana naman tuloy-tuloy na itong ganitong ginagawa ng Blue Ribbon, dahil yan ang inaasahan ng taong bayan para masiwata, hindi magpatuloy ang kalokohan na nangyayari sa gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tan-awon si Ante. Ayo. Oy. Mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila Ante diri sa sulod. So trapal lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapal lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So maupod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay Ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni Ante. So trapal lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5. So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si Ante. So asay mong bana day Ante? Naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si Ante 5 kabuki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat
Mat kay sa Ginoo nga naaragi nakadumdum sa among balay na Oo, nga matabangan mo. kuan. Sige, ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid ang payag balay. Sige, ante. Salamat.